May kinalaman po yung message natin this morning dito sa ating weather ngayon. Ayan. Ang sermon po natin today is called The Key to a Fulfilling Life. Ayan. Niisip ko kung ano yung mas magandang theme or title ng message natin today. Sabi ko, everybody, we hope, we wish na magkaroon talaga tayo ng fulfilled life. So, pag tinignan mo sa dictionary, the word fulfilling, ibig sabihin nito is making someone satisfied or making someone happy. Ayan. Sino dito gusto niya happy siya? Amen. Siyempre gusto ni Lord, happy din tayo. So sabi ko nga, the key to a fulfilling life or rather the key to live a happy life. Ayan. Ito yung sinasabi natin mga kapatid, na ang buhay ng isang Kristiyano ay tunay na masaya. Fulfilling. Na even in the midst ng mga kabigatan mo in life, you can still be happy. Diba? Ito yung nakikita sa atin ng mga ibang tao na kahit nga nasa midst tayo ng mga pagsubok, ng mga problema, nagagawa pa rin nating ngumiti. Yan. Bawal ang nakasimangot sa anak ng Diyos. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, bawal ang nakasimangot sa anak ng Diyos. Amen. Alam ko na meron talagang kabigatan. Problem is real. Depression is real. And so is God. Di ba? Totoo naman talaga may mga problema, pero totoo rin na merong Diyos. Alam mo na merong Diyos na tutulong sa'yo. Alam mo na merong hope kay Lord. So the key to a fulfilling, yung tinatawag na the sense of fulfillment, the key to a fulfilling, meaningful life is not in pleasure. Di ba? Akala kasi ng mga tao pagka nasa iyo na ang lahat, di ba? Job, magandang trabaho, fame, power, di ba? You can buy everything you want. Akala mo yun na yung meaningful and fulfilling life. So, ngayong umaga, ano nga ba? Paano nga ba natin masasabi na fulfilled yung life natin? At pag narinig nyo yung word na fulfilling, gusto ko maisip nyo rin yung word na happy. Okay. So, the key to a happy life. So, ano nga ba? Paano ba tayo mapupulfill? Diba? Well, church, sabi ko nga, may kinalaman nito ngayong umaga sa message natin. The answer is making God your priority. Ayan. So, samahan niyo po ako. Please open your Bible in Book of Ecclesiastes, chapter 12, verses 1 to 12. Ayan. Sabi po dito, remember your Creator in the days of your youth. Ayan. Kaya dito po sa church, ang mga kabataan talaga ay binibigyan talaga natin sila ng importance dahil alam natin, hindi lang sila present ng church na to, they are also the future of this church. Okay? So sabi dito, remember your Creator in the days of your youth. Ibig sabihin nito, in other words, make God your priority while you're young. Okay? Because it is the whole duty of man. As we continue reading po itong verse na to, sabi dito, before the days of trouble come and the years approach when you will say, I find no pleasure in them. Meaningless. Meaningless, says the teacher. Everything is meaningless. Alam naman natin, itong Book of Ecclesiastes na to, ito po ay sinulat ni King Solomon. Now, for your information, si King Solomon was the richest, di ba? The richest man alive in his time. In the Bible, siya yung pinakamayaman na tao pinakamayaman na hari, di ba? Na nasa kanya na ang lahat. Pero sabi niya, everything is meaningless. So bakit hindi siya fulfilled kung nasa kanya na ang lahat? Again, in Book of Ecclesiastes, chapter 12, verse 13 to 14, sabi po dito, now all has been heard. Here is the conclusion of the matter.
Fear God and keep His commandments, for this is the duty of all mankind. For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. So, church, mapapansin mo, even the people that have reached the level that they were reaching for have found that it doesn't satisfying. Diba? Ito yung sinasabi ni King Solomon na nasa kanya na yung lahat eh. Diba? Ito rin yung kinakanta ni Daniel Padilla. Tama ba? Nasa kanya na ang lahat. Nasa iyo na ang lahat. Pero bakit hindi fulfilling? Amen? Dahil church, alam mo ba that nobody, nothing can satisfy your soul but Jesus. Meron talagang laging feeling of emptiness. Mararamdaman mo yan. Mararamdaman mo. Kaya nga, di ba, hindi ka kontento. Di ba, yung cellphone na binili mo, brand new yan today. Afterwards, ilang months lang, meron na naman bago. So, hindi ka na naman satisfied, hindi ka na naman kontento. Di ba? So, hindi fulfilling yung pakiramdam mo. So, fulfillment doesn't come with anything that the world has to offer. Hindi nangangahulugan na sa'yo na ang lahat, fulfilled ka na. O fulfilled na yung life mo. There's always be the feeling of emptiness without Jesus. Amen? So, kilala natin, sabi natin si King Solomon. Sabi sa book of Ecclesiastes, chapter 1, verse 14, I observe everything going on under the sun. So, si King Solomon talaga, very observant talaga siya. Sabi niya, nakita ko na ang lahat ng bagay. Diba? Under the sun. And really, it is all meaningless. Sabi niya, na-experience ko lahat, nakain ko na lahat ng pinakamasarap na pagkain, di ba? Nakapag-asawa na ako ng 1,000. Tama? Tama ba? Ano pa? Nasa akin na lahat ng kayamanan, gold, precious stones, and everything. Pero really, it is all meaningless. Like chasing the wind. Di ba? Meron ba sa atin dito na nasubukan mo na bang maghabol sa hangin? Chasing the wind? Diba? Ano ka ba? Are you crazy? Chasing the wind? Yun yung sinasabi niya eh. Parang walang kwenta pala lahat. Kung ipaparaphrase mo itong sinabi niya to, sabi niya, I have been everything. Nakita ko ang lahat under the sun. All of them are meaningless. It's worth nothing. It's worth nothing. Pero, I know na ang bawat isa sa atin, ang gusto natin, siyempre, yung life natin fulfilling. Gusto natin, may significance yung life natin. Everyone wants to matter and wants to make a difference with their life. Yun ang gusto natin. Pero ang question ngayong umaga is, papaano mo o anong gagawin mo to ensure that your life is significant? Ano yung pwede mong gawin na masasabi mo na in the future, you have lived a significant life? Diba? Ano yung pwede mong gawin na masasabi mo na pagdating ng panahon, satisfied ka dun sa life mo? Merong meaning, substantial yung life mo. Kaya diba, napapansin nyo po pag uma-attend kayo ng mga funerals, diba? Merong eulogy. Doon sa eulogy na yon, naririnig mo lahat doon mga magagandang attributes. Di ba? Pero nung nabubuhay pa yung tao na yun, hindi niya narinig yun. Kung kailan patay na, doon pupurihin, doon lahat sasabihin yung mga magagandang bagay. Well, it only means, marahil, na yung tao na matay na yon, naging significant yung buhay niya. Kasi marami siyang na-impact, diba? Marami siyang mga na-inspire na mga tao, kaya doon sa eulogy niya, magaganda yung mga sinasabi. Pero Solomon spends the first 11 chapters of the book exploring and rejecting everything that most people try to find fulfillment. Ang sabi niya, it's all meaningless. Wow. It's all meaningless. Sa Tagalog, wala palang kwenta.
Yun lang pala yun. Na-experience yun na yung ganon. Yung ang tagal-tagal mo na excited, di ba? Ang tagal-tagal mo na excited, mabili ang phone na yan. Di ba? Nung dumating yung time na nabili mo, nung hawak mo na, yun lang pala yun. Nagets niyo yung point na sinasabi ko? Di ba? So, dumating si Solomon doon sa point ng life niya na nasa kanya na yung lahat eh. Pero bakit sinasabi niya, wala palang kwenta? Di ba? Pero sabi niya, I observe, dumating ako doon sa point na ng conclusion ng buhay na ang pinakamahalaga pala, ang duty pala ng tao is makilala ang Diyos. Amen. Question, what makes you happy? Kasi sabi natin, the key to a happy life or living a happy life. What makes you happy? Well, syempre, Pastor, what makes me happy? Siyempre, pag marami akong pera, happy ako. Well, siyempre, lahat tayo happy. Amen? Pastor, pagka mayroon akong bagong bahay, bagong gadget, bagong sasakyan, happy ako. Ba? What makes you happy? Pleasure, power, fame, new job? Well, hindi ko po sinasabi na evil itong mga to, ha? Well, it really makes us happy. Amen? Di ba? Parang wala akong inaantok ata yung mga taga-BOCC. Okay, so hindi ko po sinasabi na evil. Hindi ko sinasabing evil yung meron kang bagong bahay. Hindi ko sinasabi meron kang bagong gadgets, bagong trabaho. Di ba? Meron sa paminsan-minsan, you do pleasure. Di ba? I'm not saying it's evil, pero church, lahat yan temporary lang. Amen. Then, eto na, nag-arrive na si Solomon, kasi nasa kanya na lahat eh. Maaari sigurong, nung panahon niya, wala namang BMW, wala namang sigurong Lamborghini noon, pero marami siyang kabayo. Di ba? Marami siyang kabayo. Maaari siguro, wala namang siyang Rolex noon, pero marami siyang gold. Di ba? Ngayon, nag-arrive siya doon sa chapter 12, and sabi niya, I find the conclusion sa kanyang pag-search, sa kanyang pag-explore, after all ng ginawa niya, trying to find fulfillment, ano yung conclusion niya? Ang sabi sa chapter 12, verse 1 to 7, remember your Creator in the days of your youth. Kaya tinatanong kanina, sino dito yung mga youth? Di ba? Meron mga nagpanggap na youth, meron tunay na youth, di ba? So, meron nalipasan na ng pagkayut. Pero sabi dito ni Solomon, remember your Creator in the days of your youth before the day comes. And the years approach when you will say, I find no pleasure in them. Ito yung sinasabi natin na, yun lang pala yun. Wala naman pala. Nagpagod lang ako ng nagpagod. Di ba? Nag-pursue ng success. Di ba? Pinagpaguran ko hanggang sa ma-reach ko. Pagdating doon, wala naman din palang kwenta. Wala naman pala doon yung satisfaction. Hindi naman pala yun yung magbibigay sa akin ng tunay na happiness. Hindi naman pala yun yung tinatawag na life's fulfillment. So, before the sun and the light and the moon and the stars grow dark, ito yung sinasabi niya, remember your Creator in the days of your youth, before the sun and the light and the moon and the stars grow dark, and the clouds return after the rain, when the keepers of the house tremble and the strong men stoop, when the grinders cease because they are few, and those looking through the windows grow dim, when the doors to the streets are closed, and the sound of grinding fades, when people rise up, and the sound of birds. But all their song grow faint, when people are afraid of heights, and of danger in the streets, when the almond tree blossoms, and the grasshopper drags itself along, and desire no longer is stirred. Then people go to their eternal home. Ayan na. Diba? Ibig sabihin nito, pursue tayo ng mga bagay na to.
Pero isa lang din naman yung pupuntahan natin. Di ba? Hindi talaga ito permanent. Ito po ay temporary lang. Dadating din talaga yung time na tatawagin tayo ng Lord to our eternal home. And mourners go about the streets. Remember Him before the silver cord is severed and the golden bowl is broken, before the pitcher is shattered at the spring and the wheel broken at the well, and the dust returns to the ground and it came from, and the spirit returns to God who gave it. So, anong sinasabi dito ni Solomon? If you want to find fulfillment, you need to make God your priority. Amen? Kasi alam niyo po, may blessing talaga pag inuna mo si Lord. Amen? Anong sabi ng Matthew chapter 6 verse 33? All these things shall be added unto you. Pag inuna mo si Lord, yung naman mga bagay na nagpapasaya sa iyo, ibibigay naman ng Lord sa iyo yan. Pero wag mong kakalimutan, unahin si Lord. Yun ang sinasabi niya. Akala kasi, nakalimutan kasi ng mga tao, di ba? Akala nila, yung mga bagay na gusto nila, yung mga dinidesire nila, akala nila, yun yung magpapasatisfy sa kanila. Well, listen to Solomon. Sabi ko, listen to him. Nasa kanya na nga lahat eh. He's the most richest king ever na nabuhay sa Bible. Di ba? Pero bakit ganun yung testimony niya? Bakit sabi niya, wala naman palang halaga, wala naman palang kwenta lahat. Kasi at the end of the day, iisa lang ang duty ng tao. Kailangan meron siyang relasyon sa Diyos. Kasi dadating din ang time, iiwanan din to lahat. Tama po ba? Well, marahil siguro hindi kasi, Pastor, naniniwala naman ako na merong Diyos. Lagi ko namang siyang naiisip. Minsan nga, pumupunta din naman ako ng church. Well, praise God. Pero yung mga binasa po nating verses ng Bible, it means much more than thinking about God while you're young. Hindi lang basta naiisip mo lang, hindi, naiisip ko naman po siya lagi. Diba? Sabi kasi ng Bible, remember the Lord your God, your Creator, while you are young. Pero hindi lang pala basta ganun ang ibig sabihin nun, na isipin mo lang siya habang bata ka pa. Ibig sabihin po nito, gusto kong i-clarify ito mga kapatid, ang ibig sabihin ng word na remember, na sinabi ni Solomon, kasi alam niyo po, sabi ko sa inyo kanina, depression is real. Problem is real. Totoo naman talaga na nandyan talaga yung mga problema, pagsubok ng buhay. Minsan nga, yung mga testing ng life, inaalaw ng Lord yan para lagi natin siyang ma-remember. Okay. But in this sermon, the context, the word remember, okay, ang ibig sabihin dito ni Solomon is, hanggat bata ka pa, i-practice mo na, i-remember si Lord, dalawang bagay. Kasi ito yung whole duty of man. Remember the Lord means you fear God, number one. And number two is to keep His commandments. Hanggat bata ka pa. Ano sabi ni Solomon? Now all has been heard. Here is the conclusion. Pag sinabing conclusion, ito na yon. This is it. Di ba? Ito na yung conclusion of all the matter. Fear God and keep His commandments, for this is the duty of all mankind. For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. Church, fear God and keep His commandments. Kasi sabi niya, dadating kasi ang time, magbibigay kasi tayo ng sulit sa Panginoon. Ulitin natin. Sabi dito, for God will bring every deed into judgment. Ipagsusulit kasi natin yung mga ginawa natin. Di ba? Pag tinanong ng Lord, kumusta ba? Ano bang ginawa mo sa buhay na pinahiram ko sa'yo? Well, nagpayaman po ako na nagpayaman, Lord. Ano bang ginawa mo sa life, sa family na pinagkatiwala ko sa'yo? Paano natin sasagutin? Kasi sabi dito, for God will bring every deed into judgment, including every hidden thing. Na akala natin, ito pong
Ito minsan yung isa sa mga lies ng devil sa atin. Akala natin walang nakakakita sa atin, pero si Lord kita tayo. Amen ba? Diba? Kasi sabi nga you can run, but you can't hide. For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. So dito po, Solomon tells us what he means by remember your Creator. Dalawang bagay. Number 1, fear God. Pag nabasa natin ng Bible at sinabi na fear God o fear of the Lord, hindi po nangangahulugan na matakot tayo sa Diyos na para tayo nakakita ng multo. Iba po yung fear na yon na sinasabi ng Bible. Instead, the Bible tells us, ano ba ibig sabihin pag sinabi ng Bible na the fear of the Lord or fear God? Ang sabi ng Proverbs chapter 8 verse 13, the fear of the Lord is to hate evil. Yun. Ibig sabihin, galit tayo kung saan galit ang Diyos, pero mahal natin kung ano yung mahal ng Diyos. Amen? So, yun yung ibig sabihin ng the fear of the Lord is to hate evil. Kaya, kung tayo po ay may takot sa Diyos, takot din tayong gumawa ng kasalanan. Amen. Well, in other scripture, in Proverbs chapter 16 verse 6 says, by the fear of the Lord, men depart from evil. Yun talaga yun. Kasi pag may takot ka talaga sa Diyos, may takot ka rin gumawa ng kasalanan. Amen? Well, I'm not saying na perfecto na yung life natin. And no one here na pwedeng sabihin na, I am holier than thou. No, it's not. Pero di ba, at least malalaman mo pag may takot sa Diyos, may takot ka talaga rin gumawa ng kasalanan. At ito pa isa. Pag sinabi ng Bible na the fear of the Lord, kasi may blessing sa fearing of God eh. Alam mong blessing ng fear of God? Wisdom. Diba sabi ng Bible, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya pala, pagkausap ko kayo, sabi ko, punong-puno ng wisdom tong tao na to. Diba? Kapatid, parang ang tali-talino mo. Tama? Sino dito yung naniniwala na pag na kay Lord ka, tumatalino ka? Amen? Kasi nga, pag na kay Lord ka, mayroon kang fear of the Lord, punong-puno ka rin ng wisdom. Kaya pala meron naman din tao na puro palpak, puro sablay yung ginagawa kasi yun naman pala, wala naman pala siyang fear of the Lord. Kasi walang wisdom. Okay? Iba yung church, iba yung worldly wisdom at saka yung godly wisdom, ha? Okay, magkaiba yun. Kasi yung worldly wisdom, yung alam mong wisdom dito sa ibabaw ng lupa, kung paano ka makapanlamang, di ba? Mga worldly wisdom, paano ka makakaisa, di ba? Yung mga worldly wisdom. Pero yung godly wisdom, iba yun. Parehas yun. Amen. So, number 1, na duty ng tao is to fear the Lord. Amen po ba? Naintindihan ba natin? Number 2, sabi doon, to fear God and to keep His commandments. Ikikip mo talaga yung mga instruction ng Lord. Mag-o-obey ka sa Word of God. E paano mo? Saan mo makikita yung Word of God? Well, upon reading your Bible. Nandun po lahat yon. Kasi nga, di ba sabi natin, the Word of God is our final authority. Ibig sabihin, pag nakasulat yan sa Bible, tama ang interpretation mo, yan ang susundin mo. Okay? Hindi mo susundin yung mga sabi-sabi. Kung ano ang nakasulat sa Bible, yun ang sundin natin. Yun ang i-obey natin. Okay? Kasi may blessing in obedience at meron din namang miracle in obedience. So putting God first is the most important thing we can do. Diba? Pag inuna mo si Lord, hindi ka nagkamali ng desisyon. Kasi nga, pag ang mga priorities mo ay nakafocus lang pang sarili, you will be misguided. Okay? You will be misguided. Subukan mo. Ang focus mo, ang priority mo, sarili mo lang. You will be misguided. You will be mistaken. At
Church, maniwala kayo, walang wisdom yon, kaya malaking pagkakamali yon. Make God your focus, make God your priority. Okay, pakisabi nga po the word priority. Check mo nga yung calendar mo. Check mo yung calendar mo, bukas na lang, kasi ngayon nandito ka sa church, kayo po na nandiyan sa online, nakikinig kayo, pero bukas Monday, sabi nga kanina ni Daniela, nag-exhort dito, di ba? Kumusta yung commitment mo after Sunday kay Lord? Siya pa rin ba yung focus mo? Siya pa rin ba yung priority mo? Check your calendar. Pang-ilan si Lord sa listahan mo ng priority? Pang-ilan? Pandulo? Priority is important, church. Kasi, yun yung magbibigay sa atin ng fulfillment. Maniwala po kayo sa akin. All these things shall be added unto you. Lahat ng pangangailangan mo, nandun sa source. Lahat ng kailangan mo, na kay Lord. So, kailangan gawin mo siyang priority, and all these things shall be added unto you. And then, if all these things na-add na sa'yo, and then, magkakaroon ka ng fulfilling life. Amen? Check your calendar. Check nyo po. Nasaan si Lord? Pang-ilan? Pang-10? Okay, tingnan natin simple test. Simple test. Para magkaroon tayo ng application. Simple test pa, paano mo mame-measure yung priorities mo. From 1 to 10, kayo nakakaalam nito. Tingnan lang natin. Okay. Tanungin nyo sarili ninyo. From 1 to 10, nasan si Lord? Alam nyo ba na yung priorities mo have a lot to do with how effective you are in your life at getting what you want? Diba? Diba pagka nakafocus ka, mas nagsasucess ka? Diba? Kasi nga nakafocus ka eh. Subukan mo na out of focus ka, hindi ka magsasucceed. Diba? Kasi nga pag focus ka, nasabi ng Matthew 6:21, where your treasure is, there your heart also. Ibig sabihin, kung ano yung importante sa'yo, yun ang priority mo. Kaya nga tanong natin, nasan si Lord sa listahan ng priority mo? May narinig po tayong kwento isang mama na gusto niyang yumaman. Gusto niyang yumaman. Well, I'm not against that, pero tinan ninyo. Trabaho siya ng trabaho, di ba? Hard worker siya. Na wala namang mali, being hard worker. Okay? So, anong ginawa niya? Hard work siya, hard work. So, hindi naman siya yumaman. Meron kayong kilalang ganon? Nakita mo naman masipag, matrabaho, pero hindi naman siya naging successful. Ang nangyari lang, nagkaroon lang siya ng backache. Sumakit lang yung likod niya. Ito yung dati, alam ko narinig nyo na to. Sabi natin, success in life is not trying harder, but living smarter. Not trying harder, but living smarter. Paano? Make God your priority. Kasi pag si Lord inuna mo, then you will be successful. Kasi working hard without the right priorities will only get you pain and frustrations. Make God your priority in your everyday life. Kasi po, alam nyo, ang tunay na anak ng Diyos, puro I am the child of God, yung kinakanta natin kanina. Ang tunay na anak ng Diyos ay hindi lamang siya pumupunta every Sunday. Para bang ginawa mo lang na si Lord part of your schedule, part of your calendar, part of your life. God is not part of your life. He is your life. Amen? He's your life. So, kanina nag-test tayo ng priorities. O, tinest natin, nasan ba si Lord from 1 to 10 sa mga priorities natin. Now, eto naman. I have shared this to many people actually. Paano mo naman aayusin yung priorities mo on a daily basis? On a daily basis. Paano nga ba? Paano natin itatama yung mga priorities natin on a daily basis?
Okay, dito tayo. Punta tayo sa application ng priorities. Kasi pag tama ang focus, tama ang priority, mga kapatid, maniwala po kayo sa akin, doon magsisimula yung fulfilling life. Doon magsisimula yung happy living. Okay? Sabi natin kanina, what makes you happy? Diba? Ano ba nagpapasaya sa'yo? Well, hindi evil yun. Gusto ng Lord kasi happy ka, kaya nga yung desire ng heart mo, ibibless ka din ng Lord doon. Pero dapat tama ang prioridad. Okay, now, paano natin naayusin yung priorities natin on a daily basis? Number 1, na priority mo, walang iba, yung personal relationship mo with God. Paggising mo sa umaga, priority mo, si Lord. Ano ba naman na, ito yung sinasabi natin, yung quiet time mo, yung devotional time mo, yung prayer life mo. Ano ba naman na magpasalamat ka muna at may buhay ka pa? Tama. Church, sa up north, I believe today, until tomorrow, sila po doon ay may super typhoon. Hello? Ano ba na magpasalamat tayo? Lord, buti na lang, nandito ako sa Laguna. Ulan lang. Di ba? Hindi super typhoon. Thank you dahil, Lord, nakita ko pa yung kisame namin. Ibig sabihin, buhay pa ako. So, on a daily basis, unang-una, paggising mo, pagmulat ng mata mo, Lord, your personal relationship with the Lord. So, dalawang specific ways in which you need to make God your priority. Make God your priority early. Anong sabi doon sa scripture na binasa natin? In the days of your youth. Mapapansin mo, ito yung plano ng Lord sa atin eh. From the days of your youth. Okay? Ibig sabihin, bago ka tumanda. In book of Ecclesiastes, chapter 12, sabi doon, while the sun, yung verse 1 to 7, tingnan natin i-paraphrase natin. Diba? Pagbalikan ninyo mamaya yung scripture, Ecclesiastes chapter 12, 1 to 7, diba? Sabi doon, while the sun and the light and the moon, nandiyan ba yan? While the sun and the light and the moon and the stars are not darkened, ano ibig sabihin yan? Hanggat malinaw pa yung iyong paningin. Diba? Make God your priority hanggat kaya mo pa magbasa ng Bible. Kasi pag lumabo na yan, hindi ka na makakapagbasa. Kaya sabi ito, while the sun and the light, the moon and the stars are not darkened. Okay? In the day when the keepers of the house tremble, your legs don't carry. Huwag mo nang hintayin, di ba? Na mahina na yung mga tuhod mo, may arthritis na, hindi ka na makalakad. Kaya sabi ng Bible, remember your Creator hanggat bata ka pa. And the strong men bow down. Ibig sabihin, dadating ng time mga kapatid, yung mga shoulders natin, mag-i-slump yan a little more. Diba? Kukuba din yan. Diba? Kaya nga sabi nga, pag matanda na tayo kasi anong tawag sa ganun? Yun yung sinasabi doon. Okay, sabi dito, when the grinders cease because they are few. Anong grinders cease? Ibig sabihin yan, yung ngipin mo. Di ba? Huwag mo na hintayin mabungi pa yan. Ibig sabihin, you're getting older. Yung ngipin kasi natin, hindi naman yan permanente. Di ba? Isang araw, mawawala din yan. Di ba? Amen. Huwag mo na hintayin mawala ang ipin mo. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo hintayin mawala ang ipin mo. Yan ang sabi ng Bible when the grinders cease because they are few. And those that look through the windows grow dim. Ayan na, hindi, di ba? Sabi pag, hindi mo na makilala, sino nga ikaw, iha? Sino nga ikaw? Di ba? Hindi ka na makakilala. When one rises at the sound of a bird, grabe, talagang konting ingay lang, hindi ka makatulog. Di ba? Pag tumatanda, ganun, di ba? Tapos parang, pansin mo, parang umiigsi na yung tulog mo. And all the daughters of music are brought low. You don't hear as well. Ayan na, dadating ang time, humihina na rin yung pandinig natin.
Di ba? Ano nga? Paulit-ulit. Ano nga? Di ba? Ano nga yun? Tapos, hirap sa'yo. Ako na lang laging nasisisi mo. Yung pala, humihingi ka lang ng tubig. Amen. Ano pa? When the almond tree blossoms, ibig sabihin yan, yun yung sinasabi natin last week, pag maputi na yung buhok mo, doon ka pa lang ba magsisimula na kilalanin si Lord? Diba? Hanggat bata ka pa, remember mo na yung Creator mo. The grasshopper is a burden. Ibig sabihin, hindi naman tayo kasing lakas ng bata tayo. Diba? Hindi tayo. Kayo mga bata, ganyan din, naging bata din naman kami. Mga basketball players, noon 10:00 hanggang 1:00 nakakapag-basketball kami. Ngayon, wala na. Dati, kaya pa namin, kami, lumalaro pa kami ng full court. Ngayon, pang food court na lang. Amen? Wala na, food court na lang. Saan si Brother Mark? Food court na lang kaya namin. Ano pa? And desire fails. Ayan na. Wala na. Dadating ang time talaga, iba na yung nagbibihis sa'yo, di ba? Dadaling ka sa lugar na ayaw mo naman. Di ba? Pinipilit kang dalhin doon, ayaw mo naman. Gusto kang dalhin sa park, ayaw mo naman sa park. Wala na, matanda ka na eh. So yun, mga kapatid. Yun yung sinasabi ng Bible. Remember mo na si Lord hanggat bata ka pa. Kasi may magandang plano si Lord. Amen? Put a priority on God and His plan for your life early. Di ba? Maaaring iba naman sinasabi, paano yan, pastor? Ngayon ko lang narinig itong message na to, matanda na ako. Uy, kung matanda ka na, yun nga dapat, lalo ka magmadali. Di ba? Lalo ka magmadali kasi malapit na retirement mo. Di ba? Ubusin mo na yung time mo kay Lord. Amen? Huwag ka mag-alala. Yung i-spend mo dito sa ibabaw ng lupa, sa langit, forever. Kay Lord may forever. Di ba? Amen ba yon? So, okay. So, priority number 1, sino? Pagising mo sa umaga, si Lord kaagad. Yun yung priority mo, ha? Number 1, si Lord. Number 2, priority mo, yung family mo. Amen? Siyempre, number 1, asawa at anak. Prioridad mo yun, di ba? Mamaya, maintindihan nyo itong sinasabi ko na to. So, number 1 priority mo, paggising mo, doon ka muna kay Lord, mag-sign in ka muna kay Lord. Ang problema kasi, paggising natin, saan tayo nagsa-sign in? Facebook. Yan, kung saan nagsa-sign in. Kay Lord ka muna mag-sign in. And then, pagkatapos mo kay Lord mag-sign in, priority mo yung family mo. Kumustahin mo naman yung family mo. Kumusta na ba yung asawa mo? Kumain na ba yung asawa mo? Ayan. Kasi, sabi mo, kasi hindi pa ako kumakain. Tapos yung mga anak mo, priority nyo po yan. Next to God, ha? Next to God, your family is your priority. Hello? And next to God, next your family, ang susunod na priority mo, syempre, sabi natin kanina, happy to serve. Alam nyo ba na ang next priority mo is your ministry? Hindi nangangahulugan na hindi ka tumatayo dito, hindi nangangahulugan nagsiserve ka sa BOCC, wala ka ng ministry. Kasi kung nasang lugar ka, yun ang ministry mo. Pwede mo ma-share si Jesus kahit nasang kang lugar. Amen? Yun ang ministry mo. Kung nandun ka sa office ninyo, ministry mo yun. Kung nandun ka sa school ninyo, ministry mo yun. Amen? Kung nandun ka sa volleyball, nandun ka sa basketball, ministry mo yun. Pero dapat, happy ka to serve. And lastly, masaya to. Ano una? Si Lord. Next, priority, your family. Next, ministry mo. And number 4, siyempre walang iba kundi yung sarili mo. Yan. Siyempre, wag mo kakalimutan yung sarili mo. Alam mo ba, ito, importante ito ha. You set a time for yourself. Ang tawag ko dyan, me time. Meron ka bang me time? May me time ka? Yung gusto mo mag-isa ka lang nagmo-malling, tas mamimili. Di ba, mamimili ka. Pag tinanong na asawa mo, mura lang yan. Amen. Alam nyo ba na wala namang asawang nagsabi na kung magkano ang presyo na binili nila?
Meron siguro, pero kokonti. Di ba? Saan mo nabili yan? Sa Japanese store, mura lang. Sinakamura pala yon. Okay? Pero kidding aside mga kapatid, number 4 priority, yung sarili mo. And kasama doon sa sarili mong yon, yung time to rest. Okay? Pahinga-pahinga din pag may time. Kasi pag napagod ka, wala ka nang magagawa. Kinreate tayo ni Lord, yung katawan natin, inordain yan to a certain amount of rest. Huwag mong gawing gabi yung araw, araw yung gabi. Kasi nga, you're pursuing for something. You're pursuing for success. Well, hindi ko sinasabi yung mga nagtatrabaho ng graveyard, wala, ibang konteksto. Yun ang sinasabi ko lang, dahil sa pagpupursue mo, na gusto mong ma-attain yung iyong goal, wala nang araw, wala nang gabi. You work 26 hours in a day. Ang labo, no? 26? So, kailangan mo rin mag-rest. Importante yun kasi paano nga yung number 3, yung ministry mo? Paano nga kung may sakit ka na at nandun ka na sa sickbed? Di ba? Paano ka pa magmi-ministry? Nung malakas ka pa, sabi, remember mo si God. Nung bata ka pa, mag-serve ka na. Di ba? Kung kailan ka matanda na at may sakit ka na, naalala ko tuloy yung kwento na yan, di ba? Kung kailan matanda na, nandun na siya sa ospital. Dinalaw siya nung pastor. Sabi niya, kasi nga talagang na-stroke na, halos hindi na makapagsalita. Di ba? Hinawakan niya si pastor. Sabi niya, pastor, gusto ko na mag-serve. Gusto na raw niya mag-serve. Paano ka makakapag-serve? Hindi ka na nga makatayo. Kaya sabi ni pastor sa isip-isip niya, dadamay mo pa ako. Di ba? Pahihirapan mo pa ako. Hindi ka na nga makatayo. So, ang point ko mga kapatid, hanggat bata ka pa, mag-serve ka na kay Lord. Amen? Kasi yan yung prime time mo, maibibigay mo pa yung best effort mo kay Lord. Amen? Pero, yung number 4, yung me time mo, importante yun. Importante yun. Diba? Pwede kang mag-jogging mag-isa, mag-bike mag-isa. Diba? Me time. Pero habang ikaw nag-me time, dapat meron kang communication kay Lord. Sarap kaya yung ikaw dadrive ka lang around and then uusap kayo ni Lord. Di ba? Maganda rin minsan yung mag-isa ka lang. Kasi alam niyo po, yung 1 to 4, God, family, ministry, and then self, anytime any of these priorities jumps up with the other, hindi kasi po pwede na si Lord nasa number 4. Di ba? Subukan mo, unahin yung bisyo mo kaysa kay Lord. Unahin yung sarili mo kaysa sa family mo. Di ba? Hindi rin po pwedeng una yung ministry mo kaysa sa family mo. I'm telling you this. Mga kapwa ko po lingkod, number 2, priority mo ang pamilya mo. Kasi hindi ka makakapag-serve ng maayos kung hindi mo naayos ang pamilya mo. Amen. Anytime any of these priorities jumps up with the other, you'll have a problem. Ano mangyayari? You'll fail to set your priorities. And when you fail to set your priorities, maghihinto ka ng gumawa ng tama. Diba? Subukan mo, unahin yung sarili mo. Pagising mo sa umaga, sarili mo kaagad. Hindi mo kinumusta si Lord, hindi mo kinumusta yung pamilya mo, wala kang pakialam sa ministry mo, sarili mo lang. Church, I'm telling you, you are, yung tinatawag natin ng you are destined to fail. Okay? So malinaw po ba yung priorities natin? Malinaw yan, ha? Pag uwi nyo sa bahay, ayan na, Lunes na bukas, pagising mo, si Lord muna. Sign in ka muna kay Lord bago ka mag-sign in kung saan-saan. Next is your family. Okay? And then, syempre, yung ministry mo, bago lang talaga sarili mo. Kaya yung sinasabi ng Bible talaga na dying to self. Di ba? Talagang, panghuli talaga tayo, sarili natin. Okay? So, bago po ako mag-end, talking about priority, si Lord, gusto ko kayong dalhin dito sa passage na to sa Bible, which is not new to all
You remember this scripture in the Bible in Book of Luke, chapter 10, verses 38 to 42. Ito po yung story ni Martha at saka ni Mary. You remember? Si Martha, yung magkapatid na babae, di ba? Na kung saan binisita sila ni Jesus sa bahay nila. Now, si Martha, busy siya sa mga gawaing bahay. Hindi naman din mali. Di ba? Church, hindi naman maling maglaba. Hindi naman mali na ano tawag doon yung naglinis ka ng buong bahay? Hindi naman masamang mag-general cleaning. Hindi naman masama na na gawin mo yung me time mo. Hindi naman masama yon. Pero ang problema dito ni Martha, mas naging busy siya sa ibang bagay, pero nakaligtaan niya si Lord. Amen? Basahin niyo po pag uwi ninyo. Luke 38. Luke 10, verses 38 to 42. So, dito po makikita nyo sa kwento na to kung ano yung mas importanteng bagay. Importante din naman yung maglinis, maglaba. Diba? Pero kung isi-set aside mo si Lord dahil meron kang labada, siguro doon tayo nagkakaproblema. Ba, hindi mo na ako mag-church ngayong Sunday kasi ang dami kong labada. Tama. Saka na ako mag-church kasi maglilinis ako ng bahay. Wala namang problema. Pagkatapos mag-church ngayon, di ba, church ka, o dilabhan mo lahat. Sa amin po, meron pa mga lalabhan kung gusto mo. Pero unahin mo muna si Lord. Diba? Martha was over-occupied and too busy serving the Lord. Diba? Nagsiserve siya kay Lord at saka sa mga disciples. Nagpe-prepare siya ng pagkain. Pero si Mary, nakaupo doon kay Jesus. Inuna niya, mas prioridad ni Mary yung salita ng Diyos na maririnig niya. Now, ang question ngayong umaga, sino ka ba dito sa dalawang karakter na to? Ikaw ba si Martha o si Mary? Si Martha, masyado siyang busy. Wala namang mali. Pero si Mary, meron siyang time para kay Lord. Sino ka dito sa dalawa? So church, before we end, nasaan ba si Lord sa mga priorities mo? O lagi na lang bang si Lord nakikipagkompetensya na lang sa mga priorities mo? O si Lord, lagi na lang ba siya nakikipagkompetensya sa kalendaryo mo? Sa schedule mo? Ang sabi ng Proverbs chapter 16 verse 3, commit your actions to the Lord and your plans will succeed. Ano man yung plano mo ngayong maghapon na to, ibigay mo kay Lord. I-commit mo muna yan. Pero ang sabi ng Bible in Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things, lahat yung mga desires mo, lahat ng mga plano mo, ipoprosper ng Lord yan pag pinut God first mo ang Panginoon. Amen. Ngayong umaga, alam mo, bless ako na nandito kayo today, kahit na nga ganyan. Kasi alam ko, kaninang umaga, nagtatalo na yan eh. Nagtatalo na yan. Pupunta ba ako sa church? O mag-online? Amen. Kasi pagka sa bahay lang ako, pwede ako nakikinig kay pastor habang naglalaba. Multitasking. Di ba? Pwede akong makinig, mag-worship online kahit nag-general cleaning. Pwede akong mag-worship habang kumakanta ang music team, habang nagpapa-pedicure. Tama? Habang nagluluto. Well, hindi ko naman po kinokondem na wala kayo ngayong umaga. Pero church, walang bagyong makakapigil sa'yo para sambahin ang Panginoon. Amen? Because if you put God first, He will make your life happy and fulfilled.